Hello guys! So magjo-joyride tayo ngayon. Bali, itong video to is medyo matagal na siya kasi nung time pa ito parang 2 days or 3 days na kakakuha lang namin ng sasakyan at pinasyal namin dito sa Calatagan, Batangas. Sabi ko kasi sa mister ko, isa po ito sa gusto kong puntahan noon pa. Hindi ko lang marating-rating guys kasi medyo nahihirapan dito dumaan yung mga service. Hindi po laging tignan nyo naman ang daan guys. Kailangan talaga mag-private car kayo. Gawa nung wala nga po ditong pa-commute talaga. Parang usually yung mga pumupunta dito guys is may private car po. Gawa ng papasok yung Calatagan na to. Or di kaya minsan yung mga group like teachers, may mga activities or di kaya yung mga group of tourism or government. Dito po tayo kay number 5, yung Mandas po ma'am. Since entrance po sila, pwede po sila magpupo po kayo yung pool. Meron po dito kabaan na dahil sa inyong kayo yung pool. Pag naligo po sa pool, pasok lang po ng practice with star. Sa beach po, pwede po lang pa sa orange mark for your safety po. Tatlong beach naman po yung may access po sila. Then pwede po kayo mag-stay po kayo number 11, yung baril pong kayo namin. Then KEBC po number 10, pwede po kayo mag-iwan ng gamit po yun. Then kung interesado din po sa massage, dito lang po sa number 15 and 51 na center po. Not allowed lang po sa ibang overnight accommodation for privacy lang po ng ibang guest. Kung magpipicture naman po sa floating cottage, dito lang po sa beauty po na restaurant or sa baba po beach po. Overlooking naman po sila. Then kay restaurant po, pwede po silang sa wakil lang. Ito po copy po nila. Thank you po. Ito guys, yung papunta na po tayo sa front desk. Dito yung daan. And then after that, after nyo po mag-check-in o mag-inquire doon, pwede na tayo mag-park. So, naghanap kami nito ng parking. Iba yung parking, medyo, lang onte, siguro nasa 5 minutes pa. Ayun, iba yung parking. Then, after that, ibabalik pa po yung parang mga keys or di kaya yung mga binigay nila during check-in sa front desk ulit. Tapos may way dito sa may parking nila na papunta na rin directly sa beach and sa restaurant. So una namin ginawa, syempre guys, dumaan kami dito sa kanilang infinity pool. Ang ganda lang din, malinis yung place nila. So wala lang din talaga silang masyadong guide like magpapaturo ka nila. So, eto nga, meron yung si kuya na nagturo dito sa pool. Sabi namin saan ba yung restaurant dahil hindi pa kami nakakain ng time na to. Maaga pa kami umalis sa bahay at medyo naambon or naulan-ulan na din ng mga time na to. So, ayun, may mga nag-check-in din po dito. Halos puno po yung accommodation nila nung pumunta kami. Gusto sana namin mag-tent fishing. Kaso po guys, hindi daw po siya advisable ngayon gawa ng naulan-ulan po dito sa lugar nila. At yung kanilang tent, dahil ang time na to guys, wala pa talaga kaming tent. So, yung tent po nila is hindi po siya waterproof. So, ayun yung beach. Ang lang dito guys, unlike sa Jensan, yung beach, di ba may malalim talaga na area. Dito lang sa Calatagan, na lang talaga kasi ang mababaw po yung beach nila. Ayun. Parang good talaga siya pag may babies kayo. Pero ayun, pag gusto nyo yung swimming talaga, it's not advisable to go here. Only to relax lang guys, lalo sa accommodation nila. So ayun, nag-order muna kami ng food. Medyo pricey din yung food nila, pero okay na okay kasi masarap naman. So kung nagtitipid kayo, pwede kayo magdala ng baon guys and then kumain kayo dun sa beach area. May mga upuan po dun. So later, pupunta po tayo dun after our breakfast. So, pinili po namin dito kumain sa parang walang takip, ayan, kasi para kami guys, may view kami ng beach, kasi dun sa mismong nila, yung parang sa center is, medyo malayo po yung wala ka matatanaw. So, na-enjoy din talaga namin yung pagkain namin dito, gawa nung makikita mo talaga yung mga beach and then makakalanghap ka ng sariwang hangin. Malakas yung hangin nito actually, pero hindi lang masyadong narinig sa video. So, ayan, kita nyo naman guys, nag-enjoy kami sa food nila. Masarap po. Sisig, basta something sisig yung in-order namin. Medyo matagal na kasi yung video na to guys. Parang almost 2 months na. Ngayon ko lang naisipang i-upload. Ayan. So, natuto kami ng mister ko kasi hindi naman nasayang yung punta namin dito. Nagandahan naman kami sa place. And then, hindi naman kasi yung purpose namin talaga is maligo ng over dito sa beach. Gusto lang din talaga namin is mag-refresh or stress ba kung yung sinasabi nila. So, ayan. After namin mag-eat guys, dumiretso kami dito sa beach area nila. Yan, kung makikita nyo yung anak namin, gustong-gusto niya talaga yung mga beaches. And then, ang ganda din ng sand dito. Pinong-pino din po. Hindi siya kagaya sa ibang beaches ng Batangas na black. Kasi may napuntahan po kami dito around Batangas, guys. Yung lupa nila is black po siya.
And ito naman dito is para siyang Boracay feels. Pero pagdating lang sa beach, ayun, marami siyang algae. Siguro panahon talaga ng algae ngayon. Kung makikita nyo yung beach, ano po siya, diba? Hindi pantay yung kulay. Parang may black, may green, ganun. Parang sa dark area na yan, guys, is marami siyang algae. Algae is yun yung mga tumutubo na mga dahon-dahon gawa nga nung yung sa dagat, guys. Ayan, kung makikita nyo, diba, hindi po pantay ang kulay ng dagat nila at saka mababaw lang po talaga siya. Parang hanggang bewang lang siya o hanggang tuhod na lang siya ng Mr. ko dyan sa front, which is advisable po tong beach na to para sa mga kids. Mag-enjoy po talaga sila dito kasi na-enjoy ng anak ko, parang ayaw niya pang umalis during that time. And then, ang gusto ko din, guys, yung pa-swing nila, which is parang ginaya talaga nila sa Maldives of the South. So, ayun. Ang ganda lang, 'di ba? Kasi kahit wala pa tayong pera papuntang Maldives, at least meron dito sa Pinas na ginaya nila ang Maldives style. So, may pa-swing sila sa gitna ng beach. O, kita nyo yung bata dun, guys, malapit sa swing. 'Di ba? Kaya niyang lakarin kasi nga mababaw lang yung beach area na to. And then doon naman sa dulo, guys, 'di ba yung ibang beaches pag pumunta ka sa dulo is mas ano siya, malalim, pero alam nyo, ito, kung pupunta ka dun sa dulo, mas mababaw pa siya. And then, dyan lang po, yung parang may guhit lang, pero syempre sa kabila niyan, guys, malalim na din siya. And then, hindi din siya magandang puntahan dun sa bandang dulo. Gawa nung nagbablock na, diba siya, maraming algae dun sa nagbablock na yun. I don't know kung anong season ba ang maganda dito na walang masyadong algae. Pero nung pumunta po kami dito is around August, guys, or September kung hindi ako nagkakamali. So, ayun, nag-swing-swing din kami. I-enjoy nyo po muna ang panonood. And then, if you have question, you can comment down below. Ay, siya ka nga pala, guys, i-share ko pala sa inyo na hindi po sila nagbubook sa Facebook. Baka ma-scam kayo. So, dapat mag-walk-in kayo or mag-email sa kanila. So, ayun po yung bookings nila. And then, meron silang website. Pero sa Facebook, hindi po sila nag-accommodate doon. Or better call, i-call nyo po sila. May mga contact number po sila sa Google. Ayan, babalik ulit tayo sa front desk before mag-out para ibalik yung binigay nilang key. And then, ang lawak talaga ng place na to. So, that's all for today's video. Thank you for watching!